Ako kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Iisa lang yan. At kung doon sa dokumento rin ng Board of Investments, nakasulat doon na ang nanay ni Guo Huaping ay si Wen Yilin. Ito yung babae na kasama sa maraming dokumento ni Alice Guo sa kanilang mga korporasyon. Pag-iimbestiga at pagkukuha ng dokumento sa iba't ibang ahensya, nag-submit sa amin yung Board of Investments. Ito yung nag-i-issue ng Special Investors Residence Visa. Dahil nakita namin sa passport ng mga magulang ni Guo Huaping, yun ang tatawag ko sa kanya, na yung kanyang ama at ina pumapasok dito gamit yung Special Investors Residence Visa. So hiningi namin sa Bureau of Investments or sa Board of Investments yung mga detalye nitong visa na ito. At binigay sa amin na itong mga dokumento na kasama ng kanyang mga magulang, yung mga anak. At nakalista kung sino-sino yung mga anak na yun. Kaya may dalawang picture doon, yung picture sa passport, ito yung picture ni Guo Huaping na bata pa. At kung kukuha ka ng visa, yung most recent picture mo kukunin rin nila. Kaya ito yung dito yung batang malaki, ito yung most recent picture. At kung makikita natin, hawig na hawig nung batang malaki si Alice Guo. Itong si Guo Huaping, hawig na hawig. Kaya nung binabasa ko ulit yung dokumento kagabi at tinitignan ko yung dokumento, ako kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Iisa lang yan. At kung doon sa dokumento rin ng Board of Investments, nakasulat doon na ang nanay ni Guo Huaping ay si Wen Yilin. Ito yung babae na kasama sa maraming dokumento ni Alice Guo sa kanilang mga korporasyon. Opo, so ano pong implikasyon ngayon? Kasi nung sa haba-haba ng Senate investigation, umiyak pa po siya. Sabi niya lumaki siya sa farm, nagpapaanak siya ng baboy. Simpleng tao lang siya. Anong implikasyon ngayon yan sa inyong revelation ngayon na hindi pala, nasa China pala talaga siya pinanganak? Oo. Kung titignan mo yung buong larawan, buong picture, Alvin and Doris, pwede mong pagtagpi-tagpiin lahat eh. Tingin ko kaya hindi niya maikwento yung kanyang childhood, yung kanyang kabataan dahil hindi siya lumaki dito. Totoo. At kaya walang records ng kanyang birth kung saan siya ipinanganak dahil hindi siya ipinanganak dito. Dumating siya dito nung 13 years old according to the Bureau of Immigration Data. At nung dumating siya dito, gamit niya ay Chinese passport. Kasama niya rin si Wen Yilin according to the Bureau of Immigration Data. Ito lahat nasa Bureau of Immigration, no? Hindi invento namin to. Magkasama sila sa eroplano, pareho pa nga yung Bureau of Immigration officer na nagtatak ng kanilang passport, nakita rin namin sa records. At nung dumating sila dito, nag-apply sila sa Board of Investments ng Special Investors Resident Visa. Kaya pasok-labas sila dito. In fact, from the time ng 2008 to 2011, si Alice Guo at si Guo Huaping, gamit niya dalawang passport, pasok-labas. Ginagamit niya minsan yung Chinese passport niya, ginagamit niya minsan yung Filipino passport niya. Until after 2011 lang niya ginamit yung kanyang Filipino passport pag lumalabas na siya. So, Sen, yung sa na-discover na yan at meron naman pong dokumento para mag-back up na sinasabi ninyong bagong tuklas na impormasyon tungkol kay Guo at ang kanyang pagkatao, ano ngayon po ang lumalabas po? Nakikita natin, nagsinungaling siya sa Senado. Parang ganun. Nagsinungaling din siya sa lahat ng kanyang mga dokumento para sabihin na siya ay Pilipino at siya ay nakatakbo bilang mayor at naluklok pa. So, pagka ganyan po, na nagsinungaling sa inyo doon sa Senado, ano ang implikasyon niyan at ano ang pwede natin gawin sa kanya? Doris, pag 13 years old ka na, kahit papano may matatandaan ka na eh.
Oo Ako naman po. natandaan ko yung aking 13 years old na kabataan. Hindi lahat. Honestly, alam ko kung sino mga kaibigan ko, saan ako lumaki. Kasi 13 years old, approximately parang grade 6 to first year high school ka na eh. So more or less may naalala ka na. Yung kanyang pagkasinungaling, yung pagsisinungaling niya sa Senado na completely wala siyang alam, yan ang patunay na dahil hindi nga siya lumaki dito, hindi niya maikwento na lumaki siya sa China, dumating dito. Imposible na makikwento dahil dapat panindigan niya na yung kanyang pagka-Pilipino. At dahil nagsinungaling siya, itong mga ebidensya na ito magagamit na ngayon ng Office of the Solicitor General sa pagfa-file nung quo warranto case para unang-una matanggal siya sa pwesto dahil ang mga bukod tanging Pilipino lang ang pwedeng tumakbo sa pagka-public office sa pagkalingkod bayan. At itong mga ebidensyang ito magagamit rin natin doon sa sinasabi na nating malaking butas sa ating proseso. In fact, kung iisipin natin kung if we take back, umurong tayo ng konti, tignan natin buong picture, nalusutan tayo, Alvin at Doris eh. Yun nga Imagine po may eh. isang peking Pilipino na nakatakbo bilang mayor. At kung hindi pa natin na-detekto, pwedeng maging congressman, pwedeng maging governor. At ilang pang ganitong posibilidad o ilang pang ganitong pangyayari na meron tayo sa ating bansa dahil hindi lang natin nakikita. Pero yung iyong bagong tuklas na ebidensya has nothing to do naman with the allegation na itong si Mayor Go ay may connect sa Pogo. Yeah. Kasi remember doon nagsimula yun, Senador, hindi ho ba? Nagsanga-sanga lang. Tama. Well, hindi directly dahil 'di ba meron na tayong nakikita ngayon na ginagamit yung late registration natin para kumuha ng Philippine passport. So, ito ay isang ebidensya na nagamit at nagsinungaling sa late registration natin para makakuha ng fake passport at eventually tumakbo. So, hindi siya directly, maybe, baka hindi pa ngayon, Alvin, dahil tuloy-tuloy pa investigation. Pero definitely, ito ay isang paraan para sa mga dayuhan na kumuha ng Philippine nationality at eventually Philippine passport at magnegosyo dito. Yeah. Dahil, for example, bigyan kita halimbawa, Filipino lang ang pwedeng bumili ng lupa eh. Pero alam natin na si Alice Go o si Go Huaping, maraming lupang binili. Ilang ganitong pangyayari ang meron tayo sa ating bansa. Kumbaga, baka meron ng mga dayuhan bili ng lupa dahil nagpapanggap na Pilipino sila. Pero pag tinignan mo talaga, dumaan din sila sa late registration. So in other words, nagbukas rin itong investigasyon ng isa pang malalang problema na nangyayari sa ating bansa na hindi natin nalalaman, tahimik lang. Di ba? Maraming dayuhan bumibili ng lupa at hindi natin nalalaman. At ngayon, mayroon ng ebidensya na nangyayari na pala ito sa ating bansa. Pambukas din ng ating mga mata yan, Senador, Tama. na mayroon din po tayong mga opisyal na ang hirap na ang sama naman sabihin pero nadadaan po sa mga kung ano-anong pakiusapan eh. O diretsahin na Or natin. pera. Opo, kaya nagkakaroon sila ng mga dokumento na ganyan. Naging butas talaga, Doris, itong late registration, naabuso na ng abuso. At dahil sa pag-aabuso dito, ang lala nung pangyayari na nangyari. No? Yun na nga, nakabili ng lupa, nakatakbo ng office, nagtayo ng negosyo dahil may mga negosyo na limitado lang para sa mga Pilipino. At nagbukas talaga ng mata natin na lumalala itong problema at lumalalim rin. Dahil kung ikaw tumakbo ng public office, nagkakaroon ka na ng impluensya, hindi lang sa lugar mo, kundi impluensya sa political system natin. Lalo pa yung ito, kagaya si Mayor, may mga links doon sa mga naging mga kriminal. Di po ba? Yun ang link natin doon sa Pogo dahil Opo. nga ang ini-establish natin dito, isa pang anggulo na tinitignan, sino ang nagpondo ng kanyang pagtakbo sa politika? Yun. Sino ang kanyang naging kaalyado sa mga politika dahil nagkadikit-dikit na siya eh. Nagkadikit-dikit na no dahil hindi naman biglang tumakbo lang siya nang walang gastos at nanalo. Alam naman natin na magastos rin ang pagtakbo. Kaya
ako naniniwala ako na itong naging butas sa late registration natin ay malaking problema yan sa hinaharap para sa ating bansa dahil ginagamit to ng mga sindikato at mga kriminal na maging Pilipino at pumasok sa sistema natin. So, dapat bang magkaroon ng hiwalay na investigasyon naman kaugnay dito sa pag-i-issue ng mga investor visa? Sa House kasi si Congressman Erwin Tulfo ay gusto din magkaroon ng investigasyon doon naman sa retirement investors visa Merong na ini-issue ganyan. sa House. Oo. What about sa Senate? Titignan rin natin lahat yan, Alvin. Titignan rin natin yung nag-file tayo ng resolution para imbestigahan yung late registration process natin. Ngayon na lumabas na itong mga special visas, yung retirement visa or investor's visa, nagagamit rin para pasok-labas sa ating bansa. Itong mga visa nito kasi parang libreng gate pass yan. Pasok-labas ka sa ating bansa eh. Madaling tumakas, madaling pumasok. At kung ikaw gagawa ka ng masama, madali lang umalis ka agad sa ating bansa. Kaya dapat tignan rin yung angulo na yan. Pero come to think of it, Senator, parang tayong Pilipino din po ang may kasalanan kung yun na totoo nga. nga. Dahil, ba't natin pinalusot? Ano po? Correct. Itong late registration natin, ginawa natin yan, pinadali talaga natin yan para yung mga katutubo, yung mga mga mahirap nating kababayan na pinanganak sa probinsya, na walang records, ay makakuha ng birth certificate. Dahil alam naman natin yun, kung wala kang birth certificate, wala kang magagawa sa buhay mo. Hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makaka-apply ng NBI clearance, ng hindi ka makakapasok sa school. So marami tayong mga kababayan na walang birth certificate na tinutulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng late registration. Pero naging butas to nung nakitang napakadali pala. So ngayon, hindi ka na magna-naturalization process dahil ang naturalization process may hirap. No, may tatlong paraan, judicial, administrative, at legislative. Napakahirap yan. Mas madali lang kausapin mo yung civil registrar, bigyan ka ng Filipino birth certificate, kaagad, Pinoy ka na. Wait lang, pinag-uusapan namin ni Dory, Senator. Hindi ba po pwede nung 13 siya, pumasok ikamu siya, tapos nag-file siya for naturalization? Pwede ba Pwede yun? yun. Dapat pwede yun, gano'n. diba? Oo. Marami, yung mga matagal na dito na mga Filipino-Chinese or mga Filipino-Indian or mga ibang mga lahi, yan ang dinadaanan nila, yung naturalization process. Matrabaho lang talaga. Dapat kukuha ka pa ng abogado at kukuha ka pa ng mga professionals at ipapakita mo yung contribution sa ating bansa. At pwede ka rin dumaan ng legislative, pwede sa Kongreso rin at sa Senado. Ay, Pero mga siguro- athletes Yan yun. ang normal process. Pero Yan ang siguro normal process. wala siyang ganyan, hindi siya dumaan sa ganyan because ang claim niya Pilipino is siya. Pilipino siya. Yan ang claim niya. No? Yun. Yan ang claim niya. Oo. Pero nung tinanong rin namin yung Philippine Statistics of PSA, kung merong naturalization paper si Alice Go, wala rin silang ibinagay sa amin. Sabi ng PSA, walang ganun na naturalization paper. So, ibig sabihin, hindi siya dumaan sa naturalization. Hindi siya gumawa Oo ng nga, so ganun. paano niya nakuha yung citizenship niya na Filipino? Ang deklarasyon niya, na talagang natural-born Filipino siya? Oo. Dahil nga nagsinungaling yung kanyang ama nung kinuha yung birth certificate. Bigyan kita ng halimbawa na para sa akin, obviously, nagsinungaling siya. Inamin ang kwento ni Alice Go na ang nanay niya si Amelia Lial, no, na isang kasambahay. Pero yung 4 na late registration ng kanyang ama, nakasulat doon ang ina ay si Amelia Lial sa 4 na mga anak. So ibig sabihin 4 na beses na buntis yung kasambahay niya sa 4 na iba't ibang anak. Parang imposible naman kung na yung kasambahay 4 na beses na buntis at nagbigay ng anak sa 4 na mga anak ni Guo Changchong.